2 linggo at bibida ang Nations girl group na BINI sa unang leg ng Viniverse World Tour 2025 na makasaysayang magaganap sa Philippine Arena sa February 15, Sabado. Available ang shuttle service para sa Blooms na nais makisaya sa Bulacan para sa latest milestone ng grupo. At para sa madaling pagbiyaya ng concert goers, mayroong round-trip shuttle service sa threadtickets.com na may pick-up point sa Solar Asian Open Parking, 1 Ayala Terminal Makati, U-Park Megamall, Baliwag Bus Terminal Cubao at SM City North EDSA. Nagsimula ng magsanay ang BINI para sa bigating Viniverse World Tour Philippines na inaasang magtatampok ng mga bago at exciting performances kabilang ng kauna-unang live performance nila ng Blink Twice. Ang Blink Twice ang bagong handog na international single ng grupo na opisyal na ilulunsad sa February 13, Huwebes o 2 araw bago maganap ang concert. Sold out na ang VIP at lower box ay premium tickets para show pero may mabibili pang ilang lower box, upper box at Gen Ad tickets sa pulptickets.com at ticket.net.com page. Pagkatapos ng Philippine leg nito, lilipad ang Viniverse World Tour sa Singapore, Dubai, London at United States. Ang Viniverse World Tour Philippines ay magaganap ngayong February 15, 5 p.m. sa Philippine Arena. Na-cremate na ang labi ng yumaong queen o Philippine cinema na si Gloria Romero pagkatapos ng naganap na eulogy para sa huling gabi ng lamay nito. Naging emosyonal ang lahat ng nasa burol sa naging payag ng anak ni Tita Glo na si Marites Gutierrez tungkol sa last 25 days na nakasama niya ang yumaong ina. Tapos na ang role ng mama ko here on earth, off and camera. Sabi ni Direk, the great Jesus Christ our Lord and Savior, pack up na iya, pack up na tayo rito sa earth, come with me up her. This is a good place ang madamdaming pagbabahagi ni Marites. Sabi pa nito, talaga raw matindi ang araw-araw niyang pagdarasal sa mahuling sandali ng pumanaw ng movie at TV icon kung saan nasaksiyan niya ang pagsasuffer nito bago tuluyang mamaalam sa edad na 91 nitong nagdaang Sabado, January 25. Kwento pa ni Marites sa tulong daw ng mga taong nagmamahal at nagmamalasakit kay Tita Glo na kayanan niyang ihanda ang lahat ng kakailanganin sa burol ng ina mula sa susuotin nito sa burol hanggang sa mga ihahaing pagkain. Samantala, mariing pinabulaanan ng pamilya ni Tita Glo ang kumalat sa social media tungkol sa umano'y last will and testament ng Reyna ng pelikulang Pilipino. Isang malaking fake news daw ang nasabing balita at hindi dapat paniwalaan ng publiko. Ayon sa kumalat na piking balita, may mahigit 700 million daw si Tita Glo sa bangko bukod pa sa pag-aari umano niyang mansyon na milyones din daw ang halaga. Nakasaad din sa nakita ng bandera na alt card ang presyo ng isang school na nais daw ipatayo ng yumaong aktres, ang halaga ng mga donasyon para sa 3 institusyon at ang ipamamana raw sa anak ni na Marites at apong si Chris Gutierrez. Ayon sa ulat, pinag-aaralan ng pamilya ni Tita Glo ang magsampa ng kaukulang kaso laban sa mga taong nasa likod ng naturang fake news. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.